O, di ba? Kilala ka bilang si Dr. RJ Tanyag. Isang expert neurosurgeon. Pero, gaano ka ka-expert pagdating sa mga trivia? Yun ang malalaman natin ngayon. Kasi hindi ako. Ayun. Pero syempre, don't worry, Richard, hindi ka nag-isa. Sa larong ito, anytime na kailangan mo ng tulong, nandyan handang tumulong ang ating mga pasagot crew na kung saan nandyan si Faith and of course si Nino. Ayan. Salamat in advance. Yes, Kasi oo. mukhang kailangan talaga natin. Kailangan may mga pa-impress kayo. Meron ba kayong mga pa-under kayo kay Siyempre, si Richard? Faith, ikaw muna. Kay Doc? Come on. Ay, ito po, natatandaan ko kasi nung grade school ako or nung high school ako, tinuro to ng teacher namin. Ah. Sabi niya, ang isang human, adult human, ay merong 206 na mga buto-buto sa ating katawan. Yeah. Wow. Malamang alam ni Galing, Doc ah. yan. Ito naman, Doc, sa akin naman. Ano? Alam mo ba na ang puso ay kasi laki ng ating fist. Fist. Yung kung kamao. Ganun din kalaki yung puso natin. Pa naman. Magaling, Yun ang magaling. sabi, ha? Pero sa isang kagaya ni Ninyo, mabuting tao, mas malaki pa po dyan ang puso. Thank Wala, you. wala niyang ginawa kundi ini-spoiled kami dito sa set. I love Alam mo, it. size ng puso ni Nino, mamang? Oh. 10 ensaymada na nasa kahon. Yes. Grabe. Okay, dito sa Sagot Kita Pilipinas, buong pusong sasagot sa mga tanong ang ating celebrity player dahil lahat po ng mapapanalo niya yung premyo ay mapupunta sa ating partner, TikTropa. Yun. Eto po siya, kilalanin po natin. Ako po si Rodessa Claveras, 26 years old, nakatira sa Barangay Tatalan, Quezon City. May isa po akong anak, nag-aaral po siya. Kaka 6 years old niya lang po nung August 1. Wala po akong asawa. Naghiwalay po kami kasi nananakit po siya, tsaka masyado nagkakalabuan. Hindi na po kami okay kasi ako na po yung kumakayod para sa aming dalawa. Ako po lahat, bali, puro may bisyo na lang po siya. Like, pag-iinom, ganun po. Hindi ko po kasi pwedeng iwan yung anak ko na iparamdam sa kanya na walang tatay. Andiyan dyan naman po yung magulang ko para gumabay po sa akin. Si mama po, stroke patient po. Si papa po, may sakit po, gallbladder. Si mama po kasi hardworking po talaga. Dahil po may dalawa po siyang apo na iniwan po yung ng ate ko sa kanya. Tapos po, parang kami na lang po yung umaakay kasi nga po, si ate po hindi rin po niya kaya. Parang ako po, sabi ko hindi na rin ako mag-aasawa kasi gusto kong tulungan sila mama at papa. Dahil wala rin pong wala rin pong tutulong kanila mami, kundi ako lang din po. Kami lang din po magtutulungan. Yung kinikita ko naman po sa pagla-livestream ko, syempre po hindi po kasya po sa isang buwan yun. So, po ako, magmamanicure, pedicure po ako, magre-reband, magkukulay ng buhok. Yun po yung pinang-araw-araw po namin. Pag wala rin po. Dati po kasi naisip ko po kasi na ihinto na lang lahat kasi parang ang bigat na. Gusto ko nang sumuko. Pero yung dumating yung punto na umiyak na yung papa ko sa harapan ko na nanghihingi na ng tulong sa akin na itulong niyo na kung anong kaya niyong itulong sa akin kasi hindi ko na kaya rin. Masakit na rin. Tapos dun po, napag-isip ko na na kaya namin to, lalaban kami, hindi kami preparing sumuko dahil may mga batang umaasa sa amin. Ayan, at syempre kasama natin ngayon si Rodessa. Hindi ko siya masasabing aling kasi you're 26 years old, right? Oo, kasi yung anak ko 27, so mas matanda sa'yo ng 1 year. Yakap muna kita, yakapin muna kita. Yan. Isang yakap ito ng, bilang isang single mom, no, yakap ito ng suporta at respeto sa'yo.